ngayon, yeah. narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Naku, ang bilis ng panahon. Ngayon po ay, of course, July 15, 2024. At napakalapit na po ng SONA. Naku, eto na naman tayo. Sabi nga nung iba, bakit ang SONA parang ayaw na ayaw ninyong mangyari? Alam niyo mga kaibigan, ang SONA po ay maganda po yan. Kasi sa tweet-tweet na po ay pinagkakaloob ng ating Pangulo, kung sino man po yung Pangulo natin, na siya po yung nagbabalita ng kanyang mga accomplishment. Whether you like it or not, talagang dapat may SONA. Kasi tayo po lahat ay may dapat pakinabang o alam sa mga nangyayari sa ating bansa. At napakaswerte po natin dahil kahit papano, ang mga Pangulo natin sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayon, ang PBBM, ay patunay lamang na itinutuloy-tuloy niya kung ano ang naata sa kanya na trabaho. Yan po ay kaloob ng Panginoon. Alam niyo naman pag tayo po ay pinagkakalooban ng mga trabaho, dapat po nating panindigan. Sabi nga po, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng kapaki-pakinabang, at maniwala ka sa sarili mo. Yan yung tinatawag na integridad. Yan. Alam nyo, thankful din ako again sa lahat po. Yan, sa lahat po ng sumuporta sa akin, no? Ako po medyo nagkaroon ng problema. Nagkasakit tayo sa loob ng halos 1 linggo. Pero salamat po kay Atty. Ferdy Topacio kasi yung passion niya, yung suporta niya. At alam niyo yung moral support, no? Hindi lang po yan yung mga kaibigan natin sa industriya ng media. At of course, salamat po kay Doc MJ Evangelista. At sa lahat po, lahat ng mga kaibigan nating doktor na talaga naman kala mo naman. Kala mo naman kung ano nangyari. Hindi naman. Pero alam niyo talaga, mahirap ang magkasakit, no? Marami tayong mga karanasan na gusto nating maging malusog. Gusto natin lahat ay gawin natin ng tama, pero nagkakaroon tayo ng problema minsan dahil sa mga sitwasyon, kagaya ho ng climate change. Kita nyo ang ganda-ganda ng araw, ang ganda-ganda ng sikat, pero tingnan nyo, bigla namang uulan, bigla namang syempre kung kayo po ay mapapadaan, di ba, nakamotor kayo, di ba, mapapadaan kayo dun sa lugar na walang masilungan. Yan po isang problema talaga. But then, mga kaibigan, kailangan nating mabuhay. Ang mabuhay sa mundong ito ay dapat nating bigyang halaga. Sabi nga ng iba ang buhay daw isang beses lamang. Kaya wag nating sayangin yan. At syempre, pasalamatan natin ang mga tao na nasa paligid natin, lalong-lalo na dito sa DWIZ Aliw Channel 23. Maraming salamat sa inyo dahil kayo po ay nandiyan dyan lagi, no? Hindi nyo kami pinababayaan. Salamat po sa inyo. At sabi nga po ng ilang mga eksperto, kailangan nating mabuhay. Paano tayo mabubuhay? Okay. Noong araw, sabi nga po, ang hangin ay libre, di ba? Kita nyo ngayon ang hangin binabayaran na, di ba? Meron hong ilang mga dahilan, no? Yung mga ginagamit nating hangin, ngayon sabi nga nila may bayad na. Paanong paraan na may bayad na? Di ba minsan pag init na init tayo, talagang gumagamit tayo ng hangin. Talagang gusto natin makasagap ng sariwang hangin. At para tayo makasagap ng sariwang hangin, mantakin mo ninyo, pupunta kayo sa isang lugar na maganda ang simoy ng hangin. Walang sabi nga nila, kailangan yung hangin na lalanghapin natin ay maganda. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating kalusugan. Pangalawa, kailangan natin ng araw. Yung araw na yan, sabi ko nga po, yung araw ay dapat nating pinahahalagahan. Dahil kung tayo po ay hindi na arawan, yan po ay malaking problema din. Kaya nga po, sabi ng mga eksperto, kung kayo po ay nagnanais na mas humaba pa ang buhay ninyo, magpaaraw kayo. Yan po yung yung laging sinasabi sa akin ni Kapitan Rolly Durana at ni Rafi Serrano. Sila po ay talagang aktibo sa lahat ng oras dahil yung mga sports na ginagamit nila ay kailangan nakabilad ka sa araw. At yung araw na yan ay napakalaking halaga para sa atin. Pangatlo,
dapat po tayo ay laging umiinom ng tubig. Yan. Tubig kailangan po natin. Hindi lang po 8, hindi lang po 10 hanggat maaari. Inom tayo na inom ng tubig. Ang iba, ayaw magiinom ng tubig kasi ayaw nilang punta ng CR. May mga ganon. Pero sabi ng iba, ano ba naman to? Binabaliw-saw-saw ako, sabing gano'n na iba. At yung iba naman, talaga namang regular para sa kanila ang uminom ng tubig. And that's good enough. Alam nyo, pag kayo ay palainom ng tubig, mas maganda ang inyong mga internal organs sa katawan. Kahapon nga po, nakatanggap ako ng tawag kay Doc Peter Dator ng Sanda Diagnostic Clinic. At sila po kasi ang nagre-regular check-up po sa amin, sa pamilya namin. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako tinatantanan pagdating sa kalusugan. Kaya kita nyo kahit papano, ang bilis din nating nakarecover. At hindi lang po yan, ito kasing mga grupo ni Dr. Dato, siya po ay dating maritime doctor na mga seafarer, and hoping na makasama din natin siya paminsan-minsan para doon sa kalusugan na dapat nating isaalang-alang. Kagaya na nasabi ko, si Doktora Ami Paz Dator, yan lang po yung nakapag-bigay sa atin ng reseta na kung saan hindi tumagal yung ating karamdaman. Merong mga ganun talaga, no? May sabi nga nila, kailangan hiyang ka sa iniinom mo. Hindi yung kahit ano lang. Kasi kailangan din, eksperto ang magbibigay sa'yo ng gamot. Yan. At alam nyo naman, ang mga doktor po, sabi nila, hindi daw sila Diyos. Yes, totoo po yon. Sila po ay gumagabay lamang kung ano ang kailangan natin para sa ating kalusugan. Yan po isang napakagandang sitwasyon na kung saan dapat lagi nating isipin ang ating kalusugan kasi yung sakit na dadali natin sa ating mga tahanan, kapag hindi po tayo nag-ingat, mantakin nyo lahat kayo magkakasakit, lahat kayo magkakaroon ng problema. At yung problema pong yan ay iniiwasan. And thankful din ako, ayan, meron akong bagong kamag-anak na nakilala natin, si Father Efren Garcia de Guzman. Hindi ko akalain, no, na siya po pala ay matagal na sa Africa. At siya ay naglingkod sa Pilipinas na napakatagal na panahon na rin. At sabi nga niya, ang isang tao kapag gusto mo raw mabuhay ng mahaba o ng matagal, yan, kailangan gawin mo ang mga bagay na magagawa mo para makaiwas ka sa karamdaman, makaiwas ka sa masasamang tao. Yan. Kita nyo ha, siya po ay survivor mula dyan sa Africa, na kung saan iba pala ugali doon, no, ng mga tao. Alam mo, nung nakausap ko siya, no, last Saturday, ay talagang nakakalungkot na siya po ay magkaroon ng mga problema. Nakulong po siya sa Africa ng napakatagal. Diba? At sa kanyang pagkakakulong, marami ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Siya po ay nagtuturo ng mga, alam niyo naman ang mga pare, di ba, mahilig yan magturo ng tungkol sa Panginoon. Pero meron mga bagay na hindi natuwa sa kanyang ginagawa. Kaya yung mga ganong pagkakataon siguro, isaalang-alang din po natin kung nasa ang bansa tayo naroroon. May mga bansa po kasi na hindi rin basta-basta nagagawa ka ng gusto mo. Hindi rin basta-basta na ikaw ay gagawa ng mga gawain na maaaring makasama sa iyong paligid sa tingin nila. Yan. Kasi ang bansa po, may kanya-kanya po yung batas na dapat natin sundin. Alam nyo naman, hindi po yan naniniwala sa ibang bagay. Meron namang ilan sa kanila naniniwala, di ba? Napakarami yung mga bagay ang dapat nating isaalang-alang. Lalong-lalo na kapag tayo ay OFW. Lagi po nating tatandaan, mga kaibigan, ito po yung nakakalimutan ng PIDOS. Dapat po ang PIDOS po pre-departure orientation seminar ay magbigay pa ng seminar para doon sa mga baguhan pa lang na nag-a-abroad. Alam nyo, ang karaniwang problema dyan, hindi alam ng taong aalis na ang bansang pupuntahan nila
ay may kakaibang batas. Ang batas na sinasabi ho natin kagaya ho sa atin, may sarili tayong batas. Hindi po pwedeng yung batas ng Pilipinas ay gagamitin natin sa ibang bansa, lalo na sa Africa, di ba? Yung batas sa Africa ay gagamitin natin sa Pilipinas, hindi rin po yung pwede. Ang ibig lang pong sabihin, bago tayo mag-abroad, kailangan alamin ho ninyo kung saan bansa kayo pupunta. Ano ba yung trabahong papasukan ninyo? Hindi po maaari na ang papasukan po ninyo ay wala kayong idea kung ano mga gagawin po ninyo. Napaka-importante niyan mga kaibigan, yung ideya na kailangan alam ninyo bago kayo pumalaot, bago kayo umalis. At sana hanggat maaari, alam nyo rin kung ano ang bawal at di bawal, no? Kadalasan, ang ilang mga OFW ay napapahamak. Kasi nga po, hindi nila alam kung ano yung mga dapat at di dapat. Minsan, nagbabari din kung ano yung suot mo. Kailangan alam din po natin yan. At pagka minsan, may mga pagkain na maaaring yung pagkain nila ay hindi mo kinakain. Nako, yan po ang mahirap kasi kailangan mag-adjust ka doon sa kanila. Hindi po pwedeng ikaw yung masunod kung ano yung gusto mong kainin. Hindi po pwedeng ikaw yung masunod kung ano yung gusto mong inumin, di ba? Meron mga bansa na bawal uminom ng alak. Yan, may mga ganyang mga batas. At kapag ikaw ay sumuway, ay maaari kang makulong. Yan. Meron tayong mga ilang kababayan ang kilala natin na hanggang ngayon ay nakakulong pa. Kasi nga po, hindi sila inaasikaso ng kanilang mga sariling pamilya. Yan. Kadalasan, yung mga pamilya nila ay naghihintay lamang kung ano ang iabot sa kanila. Ay, nako. Alam niyo ho, pag ganun ho ang attitude natin, kawawa po ang mga kamag-anak nating nag-a-abroad. Kasi hindi ho kayo nag-check kung ano ho nangyayari sa kanila. Bakit matagal silang hindi tumatawag sa inyo? Yan pa. Ang iba, kampante na sila na basta inaabutan sila, pinadadalan sila, okay na sa kanila. Hindi po ganun. Ako po ay ex-abroad din, pero alam nyo po, marami tayong natutunan na dapat nating alamin sa POEA mismo, sa OWA mismo. Yan. Yan ho yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang. At ano ba ang dahilan bakit kayo nag-abroad? Lagi nating isipin yan. Hindi po kayo nag-abroad para mag-asawa. Hindi po kayo nag-abroad. Yung OFW, what I'm saying hindi po kayo nag-abroad para gumawa ng bagay na kayo po ay gagawa na lang ng isang problema na hindi nyo alam ang solusyon. At dapat sana, iisipin po ninyo na meron kayong mga bagay na dapat sundin doon sa bansang pinuntahan ho natin. Ang karaniwang problema minsan dyan ay kadalasan, hindi natin sinaalang-alang yung paano makipag-usap doon sa kapwa. Alam niyo po ba, may mga lugar na hindi po pwedeng magkadikit kayo nag-uusap. Hindi rin po pwede na kayo po palabiro. May mga ganon. At hindi rin po pwede na kayo po ay gagawa ng bagay na hindi po makabubuti sa inyong pamilya. May mga ilang tao na nagkakamali, lalo na sa bansang pinuntahan ho ninyo. Kasi kadalasan, yung iba hindi nila alam kung ano yung tamang isusuot, kung ano yung tamang sasabihin, kung ano yung tamang lengguwahe. Yan po yung ilang pagkakamali natin. At sana po, lalo na sa mga OFW na lagi pong nagtatanong sa akin, pinapaalala ko sa tweet-tweet na, bago kayo umalis o kaya bago kayo mag-apply, isipin po ninyo mga kaibigan na kayo po ay dapat na alam nyo, aware kayo sa ginagawa ng bansang pupuntahan ho ninyo. Yan. At dapat aware din kayo kung ano yung dapat bit-bit ninyo kung kayo ay lumalabas ng inyong tinitirahan. Kadalasan, merong mga bansa na napakahigpit, Dinadala dapat yung passport, dinadala yung alien card na tinatawag, dinadala yung mga ilang papeles. Ngayon, kung kayo po ay merong mga Xerox copy, dapat magbit-bit ho kayo niyan. At itago ninyo ang mga original. Hanggat maaari ay ganyan po ang gawin ninyo para makaiwas kayo sa iba yung problema
na hindi dapat ninyong maranasan. Ito po, ang sabi nga, kailangan natin mabuhay ng mahaba. Yan. Para tayo mabuhay ng matagal, dapat sumunod tayo sa tama at di dapat nakakainin. Kagaya na lang ng mga, sabi ho ito ng mga eksperto, bawal na bawal ang soft drink. Ewan ko ba? Bawal nga ang soft drink, pero sabi ng iba, masarap Yan. Masarap. Mahirap iwasan. Yan. Alam nyo po, kung kayo po ay matibay ang inyong mga sikmura, hindi nyo ba napapansin pag kayo nagsosoft drink talagang tagos na tagos hanggang sa kaloob-looban ng inyong mga kalamnan. Ang sarap yan. Ang sarap kasi, okay? Sabi nga, wag na wag din tayong iinom ng mga artificial juice. Pero bakit ang daming tindang ganun, di ba? Ito nga nakakalungkot, tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga bawal, di ba? Bawal lahat. Pero ginagawa pa rin natin. Yan. Yan ho yung mga bawal na dapat nating ingatan dahil ang mga eksperto dyan, yung mga nutritionist, yung mga doktor na dapat po sinusunod natin, na dapat po humihingi tayo sa kanila ng special advice, lalo na kayong mga bata. Naku, kayo po makukulit. Ang mga batang makukulit, hindi hahaba ang buhay. Sabi nga po, kasi nga, hindi kayo nakikinig sa inyong mga magulang. Yan po yung mga ilang bata na nakakausap ko. Diyos ko po, nagkaroon ng pera. Bumili agad ng ganitong inumin. Bumili agad ng ganito. Pero si nanay, si tatay, walang kaalam-alam. Basta inabutan lang nila ng pera ang kanilang mga anak. Alam nyo po, kayo rin po ang pumapatay sa sarili ninyong mga anak. Kasi hindi po ninyo iniisip na ano ang outcome ng mangyayari sa inyong mga anak. Anong magiging resulta niyan? Okay guys, yan po ang problema ang dapat nating layuan. Sabi nga huwag tayong lumapit sa problema. Lumayo tayo. Iwasan natin yan. Kasi una-una, kung hindi ko kayo kukulitin, sino mangungulit sa inyo, di ba? Di ba? Kailangan iwasan nyo yan. Masarap kung masarap. Bakit nga ganun, no? Halos lahat ng masarap ay bawal. Bakit nga ganun? Okay. Dito nga, kailangan daw tayo magpawis. Ako ngayon natutuwa naman ako, pinapawis-pawisan na tayo. Pero, ito, yung hindi tayo nag-exercise, hindi tayo naghahagdan, yan, hindi tayo naglalakad, kamusta naman kayo? Anong resulta ng hindi naglalakad? Anong resulta ng hindi umiinom ng tubig mayat maya? Yan. Kasi po, kung kayo ay hindi iinom ng tubig, kayo po hindi magpapawis. At kung hindi rin kayo iinom ng tubig, kayo po hindi wiwiwi. Wala kayong wiwi, di ba? Kadalasan, ang mga elder natin, hindi na ho ganun di ba? Hindi na ho sila natin napapainom ng tamang dosage ng tubig. Yan. At kadalasan, siyempre natakot tayo. Bakit nga ganun, no? Hindi na sila umiinom. Ayaw nila ng maraming tubig. Lang sila, patikim-tikim lang. My goodness. Alam nyo po, napakahirap po na nangangamba ka. Baka balang, kita nyo marami tayong ilang mga celebrity na kilala na namatay ng bata pa. Ayan, namatay ng maaga, ika nga. Yan yung nakakalungkot na dapat po isaalang-alang natin at paalala natin. Huwag tayong magsawang magpaalala. Kasi alam nyo ho, ang paalala daw ay gamot sa mga taong nakakalimot. Kayo ba'y nakakalimot na? Kung kayo po'y nakakalimot na, sorry. Kasi alam nyo na yan. Kapag ang pagkalimot ay dumadalas, alam nyo na yan. Okay? At sabi nga po, huwag daw tayo masyadong kumain ng maraming rice. Sino mahilig dyan sa rice? Sabi nga nila, mumurahan daw ang rice. Pero tingnan nyo guys kapag kayo ay mahilig sa kanin, alam nyo na ang kapalit at resulta ng inyong magiging problema. At hindi lang po yan mga kaibigan. Bago tayo mag-time check, sabi nga po ibalanse natin ang ating mga pagkain. Dahil alam nyo ho, yung pagbalanse ng ating pagkain ay siya pong magiging resulta ng ating kalusugan. Kaya kung gusto nyo pa humaba ang buhay ninyo, gumaya kayo sa mga mahilig kumain ng balanced diet. Ayan. Pero may iba tayong mga kasama na hindi ho nakakakain ng tama. Kasi nga po, marami silang sinasaalang at alang
at marami ring ibinawal ang doktor. Okay mga kaibigan, at ngayon naman, time check muna tayo para sa ilang paalala ng ating himpilan. Ang oras, alas 11:25 ng umaga para sa Yes Yes Show, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako si Judy. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, show, Topacio. Magandang umaga ho muli. At sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, tayo po si Juvie de Guzman. Naku, guys. Yeah. Salamat po. Alam niyo ho, ang pag-aaral daw ay puhunan. Yan. Ang edukasyon, ang kaalaman. Naku, tandaan po natin yan. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Iwasan niyo ang pagbubulakpol dahil malapit na raw ang pasukan. Yan. Ngayong pasukan, mantakin ho natin, ay marami ho tayong mga pangangailangan. Na-shock ho tayo kahapon dahil una-una, meron ho akong maliit na kamag-anak na talagang maliit pa. Maliit pa, syempre, nag-aaral. Naghahanap ng ng tulong, no? Tayo naman ho, alam niyo naman, bira tayong makabanding yung ating mga relative. At ngayon nakita ko, nasa utak na niya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Yang mga ganyang kaisipan, lalo na kung bata ka pa, napakaswerte ng magulang mo. Ibig sabihin, may tunay na pangarap ka, meron kang magandang buhay na gustong ibigay sa mga magulang mo. Aba guys, bihira yan, no? Yung bata ka pa, maliit ka pa, ay naghahanap ka na ng bagay na maitutulong mo sa magulang mo. But anyway, beforehand, gusto ko lang bumati at magpasalamat dito sa mga kaibigan natin na nagpaabot ng prayer, yan, pagbati, syempre. At hello din kay Attorney Lolita Abela. Yan, salamat po, 99 years old. Ako, lapit na siya mag-100 by next year. At masarap po siyang kausap. Mantakin ho ninyo ha, kapag ang ganyang edad, 99 na, pero masarap ang kausap, ibig sabihin maganda ang vitamina niyan. Diba? Yung vitamin na kanilang ginagamit ay talaga namang high-tech, no? At of course, maraming nagsasabi na sila daw po ay masarap kumain ba? Bira din yun. At the age of 99, tapos malakas pa kumain, that's good enough. Alam niyo ho, nahirapan nga ako sa ilang mahal ko sa buhay na may edad na. Hindi ho basta-basta kumakain, namimili, tapos ayaw din ng feeling ko masarap, pero sa kanila hindi raw masarap. Wala raw lasa. Anyway, ganun talaga ang buhay, no? But then, tayo po ay kailangang magpasalamat sa anumang grasyang meron tayo. Yun po yung dapat nating laging isa-isip Kita yung sa Attorney Topacio kahit papano, no? Magaling ang doktor niya kasi nga, hindi siya nawawalan ng energy. Yan pong energy, importante po yan sa tao. Kaya nga po yung, sabi nga, edukasyon, yan, kailangan din nating sa twi-twi na natututo tayo ng mga bagong bagay. Yan. Ano yung bagong bagay? Alam niyo, wish ko lang no, makapag-request tayo sa DepEd, no? Na sana maliit pa lang yung bata ay tinuturuan na ng martial arts. Yan. Maging sila yung marunong na magtanggol sa sarili. Hindi para manakit, kundi matutulang na ipagtanggol yung kanilang sarili. Alam niyo ho, minsan ho nating nakakausap yung mga magagaling na martial artist, kung saan ako po'y bahagi rin ng Trovador Ramos. Ewan ko lang kung kilala niyo si Trovador Ramos. Isa po yan sa magaling na martial artist kung saan the only Filipino daw, sabi ng mga nakakakilala sa kanya, the only Filipino daw na nakatalo sa isang event noon na kay Bruce Lee. Yan po yung sabi nung araw. At nakakatuwa kasi nga po, ay marami po palang mga magagaling na kagaya rin po niya ang nagpupursige na makapagbigay ng magandang, sabi nga po magandang practice. Si si Kuya Jake, meron din akong isang kaibigang Jake naman, ang tinuturo naman po niya ay paggamit ng arnis, no? Yung tapi-tapi o arnis na tinatawag. Yan po yung ilang mga bagay na dapat sana pumasok sa DepEd. Imbis na mga bagay na walang kabuluhan, bigyan natin ng kabuluhan yung panahon at oras ng mga bata. Alam niyo, nakakatuwang tingnan na ang isang batang maliit ay marunong ng umiwas sa mga aksidente, umiwas sa mga
masasamang tao, yung kanilang habit na marunong silang pumalag kung sila po ay gagawa ng masamang bagay, di ba? Maganda rin yan. Alam nyo, sa ibang bansa ho kasi, talagang yung pagiging martial artist ay very common sa kanila. Sila po ay nag-a-attend ng mga ganyang klase ng pag-aaral. Bukod doon sa kanilang schooling, no, yung schooling na pagbabasa, pagsusulat, yan. Pati pagluluto, alam na nila. Ganun yung mga bagay na ikinatutuwa natin. At of course, salamat din sa reminder ni Kuya June Carlo. Salamat po. Ayan, sabi ni Direk June Carlo, salamat. Kasi tayo po dating miyembro ng kapisanan ng mga pelikulang Pilipino, no? At renewal na pala. Hindi ko na alam, sa tagal na kasi. Renewal na pala at hoping daw makapag-renew ang lahat ng mga artista ng mga miyembro ng kilusan ng mga artistang Pilipino. Yan, salamat po. At sa paalala, no, June Carlos. And pagbati rin, pinapaabot natin kay Sir Dennis. Yan, Dennis Arce. Salamat sa Sir Dennis. Siya po ang development manager ng Borracho Film. Salamat. And thank you din kay Sir Dennis Antenor. Salamat, Sir Dennis. Naku, kamusta na kaya yung ating mga request diyan. Okay? At hindi lang po yan. Hello din. Sir Drew Nasino, thank you. Kay Tita Rose Toledo, taga Pasig po yan. Yan po isa sa mga magagaling na mga life coach. Kita nyo mga may edad na pero alam ho nila kung paano lumaban sa buhay. Yan ang dapat nating alamin yung paglaban sa buhay. At saka iwasan ho natin yung magiging magagalitin. Yung konting bagay lang, na-stress na tayo. Nako, malaking mawawala sa atin pag tayo po ay laging high blood. Kasi po, ang pagiging high blood po, yan po ang magbibigay sa atin ng maiksing buhay, di ba? Lalong-lalo na kung kayo po ay masyadong worried sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Naku, huwag kayong masyadong mag-worry sa mga bagay. Lahat ng bagay, lagi nyo iisipin, kaya nyo yan. Hindi yan ibibigay ni Lord kung hindi nyo kaya yan. Yan. Hello din kay Ton. Hi, Ton. Kita mo naman, ha. Okay. At dahil nga dito, ito nga, sabi nga po, alam nyo, naka-attend din tayo ng ilang mga press con, pero hindi ho tayo nagtagal kasi nga po, napakarami po nating dinaluhan kagaya po ng medical mission ng Hospital on Wheels. At salamat daw, sabi ni Doc Jim Sanchez. Ayan. Marami silang nabiyayaan ng libreng operasyon. Kaya kung kayo po ay magpapa-opera ng kahit na anong bukol ninyo meron sa inyong katawan, ay makakalibre ho kayo kay Doc Jim Sanchez. Si Doc Jim Sanchez po ang founder ng Hospital on Wheels, kung saan sila po ay nagbibigay ng malaking tulong sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga bingot. Alam niyo yung mga pumapangit ng mga bata kasi yan po, sabi nga, nung ipinagbubuntis daw yan, ibig lang hong sabihin ay maaring yung tiyan ni nanay ay nabunggo, di ba? Na kung saan sila nadapa, posibleng ganon. Yun po pala ang pinagbumbulan ng ganong mga itsura. But then, siguro mas maganda magpakonsulta tayo sa doktor. Okay, so mga kaibigan, time check muli tayo. Ilang paalala po ipapaabot natin mula dito sa himpilan ng DWIZ, Aliw Channel 23. At syempre, sa ngalan po yan ng Yes Yes Show, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yeba! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Ako guys, alam nyo, nakakalungkot no, na isipin kung isipin nyo, no, nagsasalita ka sa stage, tas may biglang babaril sa'yo. Diba? Well, actually, kung natuloy na namatay ang dating Pangulong Donald Trump, ayon sa ekspertong kausap ko, aba,
yari, magkakaroon sila ng civil war dyan mismo sa lugar nila sa US. At ang dami ko rin kamag-anak na nasa US ngayon. At yun nga, iba-iba ang mga tinatanong ko, iba-iba rin na sinasabi, no? Alam nyo, nakakalungkot na ito po'y, alam nyo naman, napakalaking bansa ito na kung saan sila po ay ayaw bumaba sa pwesto nila bilang number 1 na bansa sa buong mundo, di ba? At actually, kahapon, nakamonitor tayo, no? Nakita natin nadaplisan siya sa tenga, di ba? Kung titingnan po natin yung mga nangyari sa social media. At mantakin nyo, no? Nagbigay ka na ng panahon para sa bansa. Nagbigay ka ng pagkakataon na maging bahagi, na maging leader ng bansa. Tapos, may gaganon sa'yo. Kahit di sa Pilipinas, nangyayari din minsan yung mga ganyang sitwasyon, no? Nung araw, di ho ba? Kung tayo po ay naintindihan natin yung Philippine history, meron ding nangyari na mga ganyan. At ito nga po, yung isa sa mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang, mahalin natin ang buhay natin. Gawin na natin ang lahat ng kaya nating gawin bilang isang leader ng bansa. Sabi nga po, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa para wala kang kaaway daw. Pero, di ba, ang tao kasi talagang tao lang Kailangan talaga meron ding mga ginagawa tayong solusyon sa mga problema. Sana po sa eto nga sa 22 na hanggang 24 yung ano natin yung preparasyon ng SONA ay alam niyo sa tuwing merong SONA talagang stranded yung lugar ko sa Quezon City. Alam niyo naman andyan yung Congress, andyan yung batasan, di ba? At marami tayong mga sinaalang-alang. Ito nga, yung mga kababayan natin na mahilig mag-rally, di ba? Mahilig, nakakapagtaka, no? Kung titingnan po natin sa kada merong bagong presidente, yung mga taong nanggugulo, para sa akin, naggugulo kayo kasi sipin nyo, magsusunog kayo ng mga effigy, mag-aano kayo. Bakit hindi na lang natin pakinggan yung Pangulo kung ano yung sasabihin niya, alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay na hindi natupad niya, di ba? Bilang isang Pilipino, dapat tayo po'y magkaisa at bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga sarili na magkaroon tayo ng time na pakinggan natin ang mahal na Pangulo. Huwag yun lagi na lang, alam mo, nagiging negosyo ang tingin ko. Nagiging negosyo itong mga mahilig bumatikos sa pamunuan ng bansa. Laging ganun kayo po ba bilang isang mga rallyista, kayo po bang mga lagi na lang hindi tumitigil sa kung ano-ano yung mga pinaggagawa natin? Ano po ba ang naiambag ninyo bilang mga leader ng mga galit sa mga leader, di ba? Alam ko leader din kayo, syempre, kung kayo po ay isang magagaling na mga nagrarally, di ba? Kayo gusto nyo hanggat maaari makagulo kayo Hindi kayo makatulong, makagulo. Kayo po yung pinakamagastos na ginagastosan. Kasi unang-una, hindi nyo po ginagawa yung tamang dapat ayusin natin sa bansang ito. At hindi lang po yan mga friendship kung tayo po ay merong puso na mahal natin ang bansa, siguro kayo na ho ang manguna. Gawin nating peaceful yung laban, hindi po sakitan. Kita nyo yung mga ibang sumasali pa dyan sa rally, mga bata. Tanungin mo sila, kahit yung mga nandiyan dyan, yung mga sumasama dyan, hindi ko alam Anong ginagawa nyo rito? Hindi ko po alam. Bakit kayo sumama? Ay, sinama lang ako ng kumari ko. Ay, sinama lang ako ng kaibigan ko. Di ba? Bakit kayo naririto? Hindi nyo po alam yung mga ginagawa po ninyo. At syempre mga kaibigan, kung kayo po naman ay merong pagkakataon na sana po ay bigyan nyo ho ng halaga ang inyong mga buhay, huwag ho kayong sumama sa kaguluhan. Doon po tayo sumama sa mga taong nananalangin sa tuwid-tuwina, nagpapasalamat na sila ay buhay pa. Doon tayo sumama. Doon po tayo mag-aksaya ng oras natin, hindi doon sa mga tao na wala ng kasiyahan sa buhay, kundi kaguluhan. Alam nyo po,
Napakaraming blessing kung kayo po ay marunong manalangin, marunong kayong magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa inyo ng opportunity na kayo po ay magising pa araw-araw. Alam nyo, ang dami ko kilala na hindi na ho nagigising, di ba? Hindi na ho nakakausap kasi nga po binangungot sa sobrang takaw. Marami yung ganyan. Umattend ng party. Pagdating ng party, nabunsol yata, talagang ang dami niyang kinain. At sa kanyang pagkain po, ay hindi na ho siya nagising, no? Ayan yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Huwag ho natin sayangin yung oras natin. Pagandahin ho natin yung bansa natin hanggat maaari. Maging bahagi tayo ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Yan lang po ilang paalala natin. Ayan. Alam nyo ho, nagpapasalamat lang po ako kasi very careful po kayo sa pagbibitaw ng mga salita ninyo na nakakasakit ng kapwa. Yun po ang dapat nating isaalang-alang. As a tweet-tweena, ay bigyan natin ng oras ang ating pamilya, lalo na ang inyong mga magulang. Yan. Huwag niyong kalimutan. Okay, mga kaibigan, tayo po ay parang bilis ng oras. Magpapasalamat sa ating mga bahagi ng produksyon na sila ang dahilan kung bakit maayos ang ginagawa sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Salamat po sa ating kay Boss Drew Nasino, ang Desk Editor. Tech Engineer natin, Winner Contehino. Yan, Jenny Lynn Rico Hermoso, Kent Sale at Giljon Reyes. Salamat din po sa ating broadcast IT, JV Dominguez. Salamat din sa ating prompter ni Joy Abella. Writers, nandan si Lodivico. Ayan. At syempre si Riz Calata. Ayan, si Ace natin, si Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinaw. Salamat po sa inyo. Ang next program po natin, ang tabayanan natin with Boss Drew Nasino. At sa lahat ng mga birthday celebrant ngayon, happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Sa ngalan pa rin ng Buracho Film, ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Nagpapasalamat ng buong puso sa lahat at maraming I love you sa inyo. Ayan. Yes, yes, show Topacio. Ang oras, alas 11:59 ng umaga. Yehey! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!